Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Log9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawa ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Royal Tagaytay Estate kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may lot area na 738 square meters. May floor area po ito na 500 square meters more or less. Ito po'y titulado. Kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Meron na pong steel gate at nakabakod na po buong property. Nasa loob po ito ng isang exclusive subdivision na meron pong 24-hour security at kumpleto po ang amenities gaya ng clubhouse, parks and playground, swimming pool, basketball court, at meron din pong golf course. Actually, sa likod po nitong property ay meron pong fairway. Ito po yung covered carport na kakasya ang 2 hanggang 3 sasakyan. At sa dulo po, meron pong mga storage. At yan po yung main door. Pamaya po, papasok tayo dyan. Ikutan po muna natin itong buong property. Dito po sa harapan ay napakalaki pa ng espasyo. Meron pong mga pocket garden at naka-landscape na rin po ito. Then yan po yung concrete fence. At dito naman po ay meron pong setback na may pathway at ito po yung covered lanai na naka-tile flooring at meron pong garden set. Yan po yung sliding glass door na papunta naman sa loob ng bahay. So, diretso po tayo. Meron pa rin pong pathway, then may mga ornamental plants dito sa gilid at ito po yung likod ng bahay na kung saan napakalaki pa po ng espasyo. Meron pong stairs dito at yan po yung back view na kung saan meron din pong open lanai. At meron pong pathway naman dito na kung saan yan po yung perimeter fence at meron pong structure at dito naman po ay meron pong fairway view. Tanaw na tanaw po dito yung mga naglalaro ng golf. Yan po, tunghayan nyo po itong back view na kung saan napaganda po para sa inyong retirement. Gawa ng napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Tungkol naman po sa security, wala pong problema. Gawa ng napaka-stricto po ng security, kaya safe na safe po kayo dito. Hanggang dito po, meron pong garden set at open lanai. Then, meron po ditong ilang steps na stairs na papunta naman dun sa dulong structure. Ito po yung service area na naka-tile flooring, meron pong tile countertop, at ito naman po, pag dinaretso natin ito, yan po yung papunta naman sa garahe. Meron pong steel gate dito. Buksan po natin. At check natin itong garahe na may steel gate rin po ito. Then, ito po yung naka-brickstone design, itong flooring. Then sa pintura naman po dito sa walls at ceiling ay maayos at meron pong glass block sa gilid nito. Tunghayan nyo po ulit itong harapan ng bahay. Ito po ay well-maintained kaya wala na po kayong ipapagawa dito at ready for occupancy. Once na ma-acquire itong property, wala na po kayong ipapagawa pa dito. Lilipatan nyo na lang po. So, ito po yung main door. Then, dito po sa gitna, sa open below, ay meron pong waterfalls. So, hindi lang natin napagana yan, pero siguro upon tripping, pwede natin i-check yan. Dito po sa kabilang side ay receiving area. At ito po yung double high ceiling o yung open below. Meron pong skylight na nag-serves as natural sunlight. Ito po yung first bedroom na kung saan kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung kwartong para sa kanila.
Napakalaki po ng espasyo. Then naka-ceiling cove design at may pin lamps. Ito pong pintura ng ceiling at wall ay maayos. Then meron po itong sariling toilet and bath. Kung saan meron pong bathroom countertop, may vanity mirror, at meron pong bathroom cabinet. At dito naman po yung walk-in closet na kung saan hanggang sa dulo pa po yan. Maayos pa naman po ito at wala po kayong ipapagawa rin dito. Meron pong mga wooden shelves hanggang dito sa dulo. Marami pong mga kagamitan, kakasya po dito. Labas po tayo. Yan po yung bathroom countertop. Then dito naman po yung toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall. May water closet with bidet. Then may exhaust fan. Meron pong bathroom window. At ito naman po yung shower enclosure. Naka-tile bathroom wall din po ito. May stainless handlebar. At may shower. Naka-sliding glass door po itong shower enclosure. So ito po yung toilet and bath with walk-in closet at bathroom countertop dito sa first bedroom. Na may access door po ito dun sa first open lanay na nadaanan natin nung umikot tayo dito sa buong bahay. Yan po, tunghayin nyo po itong unang kwarto na kung saan napakalaki po ng espasyo. So, lalabas po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. Yan po ulit yung main door. Napaganda po ng disenyo nitong ceiling. At ito po yung waterfalls na kung saan dito po yung open below. Then, meron pong skylight at nag-serves as natural sunlight. So, dito na po tayo sa part ng receiving area. At dito naman po, bago pumasok sa kwarto, meron pong built-in cabinet. Bago tayo pumasok sa kwarto, check po natin itong common toilet and bath. Kung saan ito po'y maayos naman ng toilet fixtures, meron pong bathroom countertop, malaking vanity mirror, may bathroom cabinet, water closet with bidet, then shower enclosure. Naka-tile bathroom wall na rin po ito. At meron pong bathroom window. Sa likod po nito ay yung covered carport. Okay, labas po tayo. Check natin yung pangalawang kwarto. Ito pong second bedroom ay sa spasyo, sakto lang. Hindi naman po siya ganun kalit at hindi naman ganun kalaki. Naka-ceiling cove design din po ito. Then meron pong mga pin lamps. Meron pong wardrobe, from floor to ceiling po yan. Then maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. Wala rin po kayong ipapagawa dito sa pangalawang kwarto. So labas po tayo. Yan po yung built-in cabinet. At babalik po ulit tayo dito sa may receiving area. Na meron pong customized window. At yan po yung waterfalls na pinakita ko na kanina. At dito na po tayo sa may open kitchen, then meron pong living area, at dito po sa gitna yung dining area. Pero check po muna natin itong formal kitchen na meron pong island, then sa dulo po ay yung kitchen countertop na may double stainless sink with faucet, may range hood, gas range, meron pong glass window o kitchen window. Yan po yung island na meron pong storage ng kitchen utensils sa baba nito. At sa dulo po ay yung pantry. At meron pong access door na papunta naman dito sa service area. Na kung saan duman na po tayo dito kanina. At pag diretso po yan, yan na po yung covered carport. At ito naman yung papunta sa likod ng bahay. Ito po yung concrete fence. So balik ulit tayo dito sa loob. Ito po yung formal kitchen. Then dito po yung dining area
na naka-wooden design tile flooring, naka-ceiling cove design, then meron pong glass walls and windows, at ito po yung living area o salas. Then meron pong sliding glass door na papunta dito sa open lanay na kung saan kung natatanaw nyo yung perimeter fence doon po tayo pumwesto para makita yung fairway o yung golf course. Diyan po tayo galing kanina. So yan po, tunghayan nyo po itong napagandang property kung saan napakaaliwalas po. Well-maintained po even itong mga landscape. So yan po, kahit po dito tanaw po yung fairway. Tunghayan nyo po muna itong back view nitong bahay na kung saan napaganda po ng disenyo. Unang tingin nyo lang po sa labas, simple lang, pero pag pumasok po kayo, ma-amaze kayo sa disenyo nito. Ito po yung guest house. Meron din pong coffee table sa labas ito. Then may sliding glass door with aluminum screen door. Ito po'y studio type lang. Yan po yung bedroom na kaagad. Then meron pong glass window. Then may mga pin lamp sa ceiling. Malaki din ang spasyo dito. At may customized windows o glass windows. May sariling toilet and bath din po ito. Then dito po sa dulo ay may wardrobe na from floor to ceiling po yan. At ito pong toilet and bath ay may bathroom countertop, vanity mirror, bathroom cabinet, water closet with bidet, exhaust fan, at may shower enclosure. Then naka-tile bathroom wall na rin po ito from floor to ceiling, may shower, at may bathroom window. So ito po yung banyo ng guest house. At tunghayin niyo po ulit bago tayo lumabas. Actually, pwede pong lagyan ng dalawang king size na bed. So paglabas niyo po, napaganda po ng ambience, very relaxing. So dito po sa likod ng guest house ay meron pa pong setback na kung saan malaki din po ang espasyo. Yan po may pathway. Then meron din pong mga ornamental plants. May pressure water tank in case ng water shortage. Although maayos naman po ang water system dito. Ito po yung likod ng guest house. Then hanggang dito po ay naka-landscape. Then may stairs po dito na papunta naman sa patio or hangout area. Then palibot po nito ay screen. May insulation sa taas. Then meron pong 2-seater na garden set. Then may wooden center table. Napaganda po ng disenyo. Yan, sliding po itong screen door. At hanggang dito po meron pong sliding screen door. Actually, kanina po nakarating na tayo dito. Ito po yung pinestahan natin na kung saan tanaw po yung fairway o yung golf course. Napaganda po ng view. Hanggang dun po yan sa dulo. At tungkol naman po sa club share, wala pong club share ito. Binebenta po itong property as house and lot lang. Sa mga hilig pong mag-skip ng video, summarize ko lang po, ito pong property ay nasa Royal Tagaytay Estate at may lot area na 738 square meters. May floor area po ito na 500 square meters, more or less. Ito po yung titulado, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. Ito pong property ay nasa loob ng isang exclusive subdivision na along Tagaytay-Nasugbu Highway. Malapit po ito sa Twin Lakes. Ang distance is 1.9 kilometers at ang travel time is 4 minutes.
Mula naman po sa Mendez Crossing, ang distance is 8.2 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 13.2 kilometers at ang travel time is 29 minutes. Kumpleto na po doon gaya ng hotels, restaurants, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calac-Silang Interchange, ang distance is 30.1 kilometers at ang travel time is 1 hour and 10 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 68.7 kilometers at ang travel time is 29 minutes. Tunghayan niyo po itong harapan ng bahay na kung saan napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin at malamig po ang klima. Ito po ay nasa matas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,939 feet. Kaya flood-free area po ito. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 22 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram, sa mga iPhone user man may iMessage, meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po ang Facebook page na Nob9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nob9 TV channel at Nob9 TV Listings. Sana po na ibigyan yung aming video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede niyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.